Sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na isang mahalagang testigo sa investigasyon kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero ang itinago sa Cambodia sa tulong ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang testigong ito ay si Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Remulla, nabigyan pa umano si Elakim ng peking dokumento sa pagbiyahe upang makaalis ng bansa. Ang pagbabalik ni Elakim sa Pilipinas ay itinuturing na malaking tagumpay sa magkasanib na investigasyon ng iba't ibang ahensya sa kaso ng pagkawala ng ilang tao na nagdulot ng ingay sa dating isabong industry na ngayon ay ipinagbawal na. Naniniwala ang mga investigador na hawak ng magkapatid na Patidongan ang mahahalagang detalye, lalo na sa mga insidente sa Santa Cruz at Lipa, Batangas. Sinabi ni Remulla na nasaksihan ni Elakim ang ilang pangyayari na may kinalaman sa hindi bababa sa 10 individual at tinawag ang kanyang salaysay bilang missing factor na mas nagpapatibay sa teorya ng pamahalaan, lalo na matapos matagpuan ang ilang human remains sa Taal Lake. May isa pang testigo na inihahanda upang lumantad. Sinabi ng Filipino National Police na parehong natuntun sa ibang bansa sina Elakim at Jose at ibinalik sa Pilipinas noong Hulyo 22. Nag-submit na sila ng kanilang sinumpaang salaysay. Ayon sa mga ulat, si Elakim ay nakita sa paggamit ng bank card ng isa sa mga nawawala, habang si Jose ay sinasabing nakita sa isang video na nag-e-escort sa isang taong nakaposas isang bagay na tinutulan ni Dondon. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, nagtrabaho ang kanyang mga kapatid kay Ang at pinapunta sa Cambodia noong taong 2022 matapos masaksihan ang ilang sensitibong pangyayari na konektado sa kaso. Naniniwala siya na nanganganib ang kanilang kaligtasan noon. Idinagdag din niya na inutusan umano ng ilang law enforcers si Elakim na mag-withdraw ng pera mula sa account ng isa sa mga nawawala upang suriin ang posibleng panalo mula sa isang sabong. Anyway, mga kapopong, patuloy na umaasa ang mga pamilya ng mga nawawala na makakamtan nila ang hustisya. Isa sa kanila si Eloisa Bohol, ina ng isa sa mga nawawala, na nagsabing hangad niyang kahit isa sa 71 human remains na nakuha mula sa Taal Lake ay magtugma sa DNA samples mula sa mga kaanak. Sa kasalukuyan, 22 kaanak mula sa 34 na nawawala ang nakapagbigay ng kanilang sample. Sa mga oras na ang masamang panahon ay humahadlang sa operasyon, patuloy pa rin ang paghahanap. Ibinahagi ni Eloisa na ninanais niya kahit maliit na bahagi ng hustisya. Patuloy ding iniimbestigahan ng mga awtoridad ang posibleng kaugnayan ng ilang pulis sa pagkawala. Kabilang dito si Police Senior Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion. Ayon sa kanyang abogado, wala itong personal na koneksyon kay Ang at kilala lamang siya bilang isang pampublikong personalidad. Sa panahong sinasabing may mga insidente, nag-aaral si Joey ng forensic science sa Cavite at nakatalaga sa Highway Patrol Group. Tumutulong umano siya sa isang cockfighting company sa gitna ng pandemic, travel restrictions, ngunit wala nang mas malalim na kaugnayan dito. Itinanggi ni Ang lahat ng paratang at tinawag itong walang basihan at sinabing may mga nagtangkang humingi ng malaking halaga kapalit ng pananahimik. Aasahan pa ang pahayag ng kanyang legal team sa mga susunod na araw. At ngayon mga kapupong nagpapatuloy ang kaso kasama ang mga investigador, testigo at mga pamilya sa paghahangad na mabunyag ang katotohanan at mahanap ang mga matagal nang inaasam na sagot. Handang-handa na ang negosyanteng si Atong Ang na sagutin ang formal na reklamo na isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagkawala ng ilang individual na sangkot sa online betting. Ang kaso na isinampa sa Department of Justice ay may kinalaman sa mga aligasyon ng ilegal na pagkulong at seryosong paratang na may kaugnayan sa pagkawala ng mga tao. Ayon sa kanyang abogado, sasagutin ni Atong ang lahat ng akusasyon sa tamang legal na proseso. Sinabi ng kanyang legal team na ang mga paratang ay pangunahing nakabatay sa pahayag ng isang testigo na sa kanilang pananaw ay hindi mapagkakatiwalaan. Ayon sa kanila, may pansariling motibo ang nasabing testigo at sinusubukang gumawa ng kwento para ilihis ang tunay na isyu. Sa kanyang panig, sinabi ni Atong Ang na ang pangunahing testigo ay dati ng sangkot sa underground na operasyon ng sugal at kalaunan
ay nagtayo umano ng sariling grupo na may mga aktibidad na kinabibilangan ng pananakot at panlilinlang. Ayon pa sa kanya, nang magkaroon ng problema ang testigong ito kaugnay ng pagkawala ng isang kaagaw sa negosyo, agad nitong itinuro si Ang para mailigtas ang sarili. Inilarawan ni Ang testigo bilang isang taong nagpapanggap bilang biktima ngunit may mas malalim na papel sa mga pangyayari. Aniya, nagkunwari itong kaibigan ngunit sa likod nito ay may layuning linlangin ang publiko. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang at iginiit na sa tamang panahon ay lalabas ang katotohanan. Ang reklamo ay sinamahan ng mga sinumpaang salaysay mula sa 3 tao, kabilang ang pangunahing testigo at 2 pang kasama na nagsalaysay ng mga pangyayari simula pa noong taong 2021. Isinasaad dito ang umano'y pag-organisa ng mga taong sangkot sa pagdukot at pagpigil sa ilang individual. Isinama rin sa reklamo ang umano'y paghadlang sa investigasyon at pagkalat ng maling impormasyon. Bukod kay Atong Ang, binanggit din sa reklamo ang ilang kilalang personalidad, kabilang ang isang tanyag na artista at isang retiradong opisyal ng pambansang pulisya. Kapwa nila itinanggi ang kanilang pagkakasangkot at sinabi na wala silang kinalaman sa mga inihaing akusasyon. Sinabi ng abogado ni Ang na bukas ang kanilang kampo sa pagsagot ng formal sa korte. Naniniwala sila na ang mga paratang ay bunga lamang ng gawa-gawang kwento at mahihinang ebidensya. Kumpiyansa silang sa sandaling mapag-aralan ng masusi ang mga detalye, lilinaw na wala si Atong Ang sa likod ng mga inihaing reklamo. Sa mga oras na sinusuri pa ng mga autoridad ang mga salaysay at ebidensya, hinihintay ng publiko ang susunod na aksyon ng mga taga-usig. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya ng nawawalang individual na magkakaroon ng linaw ang issue habang si Atong Ang ay nananatiling buo ang loob na linisin ang kanyang pangalan at patunayang walang katotohanan ang mga alegasyon. Sa pagpapatuloy ng proseso, inaabangan ng marami kung paano ito hahawakan ng sistema ng hustisya, isang sagupaan ng mga pahayag, karapatan ng mga nasasangkot at ang paghahanap sa buong katotohanan sa likod ng mga misteryosong pagkawala.